breaking news mga kaabante. Dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Happy Sunday mga friendship at welcome sa Showbiz Police. At syempre, nandito pa rin ang ating guest co-host forever. Forever. Mike Dizu. Yes. Happy Sunday everyone. Yan. Ano na ang ating mga balita ngayon? Siyempre, mamaya ibibigay natin dahil marami tayong chika. Yes. At siyempre, mag-ingat po yung mga nandyan sa mga rally, sa mga sumasali sa EDSA, sa Luneta. Kasi, maging payapa sana itong rally na to, friendship, di ba? Sana walang gulo. Yung kilos protesta. Pupunta ka ba, friend? Makinig, di ba dibungan ng ng pamangkin ko, di ba? Nakalimutan ko na. Oo. Kaya pala. Invited ba ako? Pwede naman. Doon sa gate. Sa gate. Kasi hindi na ako nag-invite. Yes. Kasi nga, mga bisita na lang niya, hinayaan ko na lang. Oo. Pag circle natin, di tayo, di ba? True. Happy birthday! Rachel Ann Castro, happy birthday! Ganon. Ganon. At syempre, friendship, ang ating guest ngayon ipakilala natin. Pero mamaya natin siya chichikahin. Pero papatiin na natin, di ba? Ayan, basahin ko muna, hanapin ko yung niya. Kasi ang dami niya na panalunan, friendship, ha? Wait. Hanapin natin. Sa Google. Heto na, Mr. Millennial Mannequin Philippines 2025 NCR Grand Winner. Hindi siya first runner-up, Grand Winner. Yan. Mr. Teen Principe Republica Pilipinas 2025 Grand Winner. Diba? At heto, friendship, Mr. Republic Continent International 2025 Grand Winner. Diba? Pansilaw International Overall Grand Winner. Ang dami naman, friendship. Hindi siya friendship, first runner-up, second runner-up, Grand Winner. Diba? Ipakilala natin, Mr. Dre Katibog. Magandang hapon. Magandang hapon po. Yan. Kumusta ka na, Dre? I'm doing well naman po. Bongga, di ba? Mamaya titikahin ka namin ng bonggang-bongga. Yan, Dre. Sumabay ka lang. Saan siya sasabay, friendship? Mga sa issue. Dito sa mga chika namin, pag kung meron kang opinion, okay ka lang na sumali, Yes, bilang isang po. bagets. Go, go, go. At syempre, dumako na tayo sa ating segment na Ronda. Daniel Padilla, Kayla Estrada, binubugbog daw ng mga solid Katniel. Bakit? So yung mga hindi makamove on na Katniel fan, hindi sila boto sa Daniel Kayla, di ba? Na talaga naman kahit walang pag-amin, matunog na matunog ang chika na may magandang namamagitan doon sa kanila. Di ba lagi at mukhang siniseryoso ni Daniel itong si Kayla. Wow, diba? Ano sinasabi mo kanina, friendship? Nakikita sila palagi? Oo naman talaga sila makita ngayon. Nakikita. Tingnan mo yan. At si Janice de Belen daw ay wala namang pakialam or pinapabaya niya kay Daniel kasi nga may sariling isip naman itong si si Kayla. May na yan matalino naman. Kumbaga hindi siya naghihigpit, di ba? Bagay naman sila, di ba? Wala namang problema. Di ba Kayla Estrada, parang Carla Estrada lang. Correct. Pero hindi sila magkamag-anak, ha? Hindi. Si Carla at saka bawal yun. Hindi magkamag-anak po. Pero kaya lang friendship, siyempre sinasabi nila, hindi raw bagay. Sabi ng mga Katniel panay na iba. Siyempre, nasanay kasi sila ni Daniel at saka ni Kat noon. Sila pa. Ganon. Tapos yung iba sinasabi, baka raw maulit lang kay baka hindi siya magseryoso itong si Daniel. Dapat daw maging wise, something like that. Advice lang yon, di ba? Okay lang naman yung ganong advice, di ba? Pero yung hindi mo sila pagbigyang dalawa, if in case na may magandang mamagitan sa dalawa, ay parang
hayaan mo natin silang lumigaya. Correct. Tama. Yun na lang. Kasi nasa tamang pag-isip sila ng hayaan mo sila, gano'n. Yes. Kung magpakaligaya sila. Correct. Pag malungkot na, di malungkot, gano'n. Ang importante na experience nilang maging maligaya. Diba? Ikaw. Isa't. Basta Ikaw, Trey, natikman mo na maging maligaya? Maligaya ka ba? Maligayang maligaya. Ay, ano ang nagbibigay ligaya sa'yo ngayon? Siyempre po yung mga hobbies ko po. Wow. Ano ba mga hobbies mo? Yung road trip po, hobbies ko po talaga yon. Tapos yung pag ano po natin, pag lalaro po natin ng basketball, talagang sinasa puso natin. Lalong-lalo na po yung ating pagpa-pageant. Wow! Mamaya talaga detalye natin dyan, ha? Yes. Yung patikim lang yan, di ba? Eto pa, friendship. Malin, ginugulo. Dito di Guzman. Napundi? Napuno. Bakit? Na naman yung mother, ba't napuno? Ayan, bumubula ang bibig sa kanyang FB account kahapon. Basahin natin Eto. Basahin natin. At syempre, bukas din ang panig ng mga ng mga tinitukoy ni LDJ, di ba? Kasi parang toxic na raw friendship yung ibang mga mga mamis. How true. Yun. Teka, tinitignan ko talaga yung na naman si Nanay Litz. Oo. Diyos ko, Nanay Litz, stress. Oo, actually na-stress siya sa mga sa mga ibang sumusuporta sa Malin. Heto na, friendship. Ang toxic niyong hirap niyo pala pasayahin mga mamis, sabi niya. Ay, yung mga mamis. Ay, yung mga nanay. Bukas ang panig ng mamis dito sa LDJ. Ginagawa niyo pa kami ng kwentong barbero, kami ni Mac. Ginagawa nyo pa akong sinungaling. Sige nga, labas kayo ngayon. Sino nakakausap ni Mac Morales na kunwari nagkasakit-sakitan lang, nagsakit-sakitan yung tao. Utang na loob, tantanan nyo na kami. Totoong may lagnat si Mac at totoong yung wall posting ko. Super ngarag at stress na kami sa concert. Ganyan pa kayo. Abay, kayo. Gigil na ako sa inyo. Ginugulo nyo ang Malin concert. Ginugulo nyo kami. Nakaka-stress kayo. Naku, sabi niya. Sabi ni Mother Lito. Nagagalit na siya, na-stress. Naku. Yung mga ibang mamis daw, how true ba yan? Di ba? Kasi pakialaman nyo mga mamis. Dapat, hindi may kinakampihan tayo na pero kung ganyan ang sitwasyon dapat, hayaan mo natin. Kung ano ginagawa ng idol natin, na mga nagpapayat-saya sa atin, huwag natin diktahan, di ba? Yun ako. Ang sabi ng iba, sabi ni Benny Andaya, very toxic na, at kung mag-utos, akala mo alipin kanila, hindi mo naman sila kilala kung sino sila. Imagine, isang Lito de Guzman na nire-respeto rin naman sa industriya. Tapos, gaganyan-ganyan Oo, kasi bago pa man siya pumasok sa mundo ng Malin, Lito de Guzman na yan. Correct. May napatunayan na yan bilang talent manager, di ba? Pero, dapat support na lang. Alam mo sinasabi ng iba, friendship. Ano sabi dyan? Mga basher ba yan? Oo, yung group pages daw, hayaan ng mag-live doon si Mother para hindi siya ma-stress. Parang may group pages yata yung... mag-live na lang si Mother dito sa para hindi na siya ma-stress. Tama naman. Tapos, sabi nila daw, yung mga nasa FB pages nila, i-block na lang yung mga dapat i-block. Tama, i-block mo na lang. Kasi dapat, sa ganyang FB pages, nagmamahalan lang, hindi yung mag-bash-bash kayo sa group chat nyo, di ba? Yun. Pero ang duda naman ng iba, friendship. Ingit lang. Oo, yung parang may mga gusto lang wasakin daw ang Malin, mabuwag ang Malin. Kaya may mga ganyang issue. Ewan ko kung ano ang true, ano ba masabi ng mga mamis. Ready silang mag-comment dyan sa comment section natin, sige, friendship. mag-comment kayo lahat. Para kung mga ibig nyo sabihin, bakit nagkaganyang gulo. Pero suportahan natin ang Malin sa September 30 at October 1. Diyan sa Viva Cafe. Hindi nila kilala si Mother Lito pag pag bumula ang bibig, pag magalit yan, wala rin sinasanto. Diba? Tulad ko. Charot! Ganon? Oo. Diba? Talagang may panaindialitan mo. Yes. Diba? Sabi nila, Malin lang number 1. Siyempre. Marami talagang pabida-bida. Ano ba sila, supporters ba or mamis? Kuno lahat na lang ng personal na buhay, pinapakialaman nila. Mga mamis talaga, sabi. Grabe. So ano masabi niyo dyan, mga mamis? Pero marami ring mamis na nagmamahal sa Malin, diba? Pero yung... Siguro, kasi hindi naman ako masyadong sa mamis friendship Alam mo naman yung mga nanay. Oo, pero sila yung mga karamihan nasa abroad na nagbibigay
saya ang Malin. Na parang malaking ligaya sa kanila pag napapanood ang Malin. Kasi nakakatuwa naman yung dalawa, di ba? Naaliw ka rin sa dalawa. Yes, of course. Yun, oo. At ano kaya pasabog sa concert? Ewan ko, narinig ko sasayaw daw. Mga pasabog nila. Pero I'm sure may mga kilig-kiligan dyan. Nandun na naman si Megan. Di ba? Sana wag siyang malate, ha? Wag siyang mag-stalker na. Hindi na siya sumasagot sa akin kasi lagi siyang late. Ay, sorry. Ganon. Yun. Kahit murahin mo ang ibang basher, walang epekto kasi manhid na sila, sabi ng mga comment dito. Grabe. Ang dapat gawin dyan, mag-leave kayo po, Sir Lito, mga GC Tama, i-leave mo na lang yan. Kunwari support sa Malin. Ang pinagdudahan yung iba daw na kunwari daw support, pero yung iba ang gusto, masira yung Malin. Parang spy. True ba yan, mga mamis? Pakilinaw nga po yan. Mag-comment na kayo mga mamis. Kilala niyo ba si Myla? Sino? I-ano mo sa guest natin kilala si Sino? Mac, Si Mac. Malin Mac. Hindi, ang Malin ang sinusuportahan nila. Yeah, pakilala, kung kilala ng guest natin. Kilala mo ba ang guest natin? Ay, Andre. Andre, kilala mo ba ang Malin? Actually po, may naririnig din po kasi ako dyan. May nababasa ako na inaano nga daw nila. Parang ginugulo nila. Diba? Pero masasabi ko lang po dyan, dapat dyan po natin ina-apply yung atin pong intersubjectivity. Yan, dapat... Meaning po, dapat tinuturing po natin yung bawat isa, yung mga tao po as an individual, as subject, not an object po, di ba? Tama ka dyan. We must apply our respect po, di ba? Kaya nga tayo may educational values. Yan. Yes. Ibig mo sabihin, walang educational values yung iba na nanggugulo? They must apply, di po ba? I-apply nila. Sinusubukan lang kita. Aba, magaling din ang guest natin. Kahapon magaling din. Di ba? True. Tapos mayroon kang karugtong? Wala. Okay na yon? Doon na po tayo. Yun. Diba, Pero totoo naman, friendship, di ba, ang Malin talaga, dapat bigyan din sila ng respeto, bigyan ng privacy, maski pa. Wag nating angkinin na pagmamayari natin to. Di ba? Tama. Ang importante kasi maibigyan nila yung kasiyahan natin. Nagbibigay sila ng saya para sa atin. Correct. Diba? Para hindi tayo may stress. True. Diba? Kaysa mag-away-away, dyan pumuna ng gumawa ng issue. Dapat enjoy na lang natin kung anong naibibigay ng Malin. Tama, Di ba? Yun. Tapos saan kayo humuhugot ng galit sa inyo, lalo na kay lahat na ng ginagawa sa kanya, pero malawak pa rin ang pangunawa niya. Sir Lito, laban po, wag kang papatalo sa mga bashers na yan kasi gumawa man ng mabuti, masama pa rin yan para sa kanila kasi pataas kayo ng pataas, sabi. Ang dami mga komento, ha? Damin. Yan. Ay, naku, Nailito, huwag mo na papansin yung mga buzzer na yan. Mag-rehearsal na lang kayo. Ito doon yung magandang performance sa concert. Correct. Diba? Para galingan lang sa concert nila sa September 30, di ba? Malapit na yan, ha? Saka itong mga mamis, sana ipadala nilang suporta sa Malin sa concert, di ba? Yung mga kaibigan nila, yung mga manood ng concert. Tama, yun ang pinaka bongga na dapat nilang gawin kaysa gumawa pa ng issue. True. Yun. So, gano'n lang po kayo para mabasa namin yung mga Mag-comment komento, lang po kayo. Yun, para baka hindi rin namin alam yung ibang side, di ba? Yes. Yun. And with that, ito pa ang chika natin. Ken Chan, kahit anong racket, pinapatos. Asa na ba si Ken Chan? Ayan, sabi nila, wala raw sa Amerika si Ken Chan. Nasaan siya? Nasa isang bansa sa Asia. At ang nag-iikot-ikot? Ang Chismis Friendship, kahit anong racket daw, pinapatos niya. Kasi nga, para magkapera lang at magkadatong. Sayang talagang karir niya din sa Pilipinas, na iniwan niya. Yun. Pero Guwapo pa naman, di ba? Ayusin niya yung kung ano man yung kasong kinakaharap niya. Dapat maayos na yan, di ba? Nagtatago ba siya? Hindi naman. Oo, nagtatago nga, friends, kasi may kaso siya dito. Sana harapin niya. Oo, kasi Colombia ang kakaharapin niya dito kung Miss Colombia siya pagka Mr. Colombia. Mr. Colombia. Oo, kasi nga may kasong kakaharapin. Ganon. Ikaw talaga? Ay, sorry. Oo. Pinagkawalan ko si Ken na Miss. Sorry, Mr. pala, Ken. Oo, yun. Sorry, Ken. Yun. Bumalik ka na sa Pilipinas para harapin. Harapin mo, dapat harapin, di ba? Diba? Sabi nila, how true napapadot na raw itong si Ken Chan. Siguro sa stress yan. Oo, stress yun. Di ba? Like this? Kaya nagbuko ko. Pero mahusay pa naman si Ken Chan. Oo, galing. Sayang lang. Sayang, diba? Sana makabalik siya. Oo, harapin niya na lang. Kasi, harapin mo, Ken. Oo. Alam mo ba na si Ken Chan, ako unang pabisis niya nung wala pa siyang pangalan talaga. Talaga? Kausap ko nanay niya, tatay niya, saka yung manager niya. Hanggang ngayon ba? Nagkakausap ka hindi?
Paano ko siya makakausap? Nagtatago na siya. Ay, sorry. Sorry, wala. Pinapainit mo na naman ang ulo ko, ha? Ito na lang. Paano ko siya makakausap? Sige ka. Tatarayan na naman ako. Joke lang. Hindi, pero yun nga, di ba? Tapos, yun nga, nakakaawa rin. Naawa ko sa sinapit niya kasi na may career siya sa Pilipinas. Tapos nakaganyan ngayon ang mga balita sa kanya. Sana bumalik na lang siya, harapin niya. Para kung ano man ang resulta, tanggapin niya. Kasi si na Mami, mabait yan. Yung Mami niya, si Mami Veronica. Mabait ang pamilya niya. Hi, Mami! Yun. Birthday ko na. November pa yung friendship. Mag-October pa lang, ha? Ayan. Eto pa, Piolo Pascual, nanginayang sa binabayad na tax. Panoorin po natin to. Intentional. Yeah. But like, bilang isa sa mga talagang tinitingala icons of this industry, what's your reaction to the ongoing, of course, circus that's happening? Okay, so I was with my friends yesterday. So sabi ko, I had to catch up on the news because I'm so busy with work and I don't want to be sidetracked because kailangan ko mag-focus sa ginagawa. May tinatapos akong pelikula, ang dami kong ginagawa. Kung pakikinggan ko pa yung news, pag nanonood ko pa yung news, baka hindi ako makapag-concentrate. But of course, I had to catch up because as a citizen, it's my job to be in the know. It's my job to know what's happening, not just to be updated, but to also be in touch with what's happening with your nation because you're a citizen, you know. And then, dito nangyayari yung patriotism. So I want to be aware, but you cannot point fingers right now. But I've been praying about it. Sana mapanagot talaga yung kailangan managot para naman magkaroon ng konting rest, para magkaroon naman tayo ng confidence sa gobyerno natin at sa bansa natin because this is not about anyone anymore. This is about the Philippines. So sana lang magkaroon tayo ng, yun lang, awareness na, we can be apolitical, we can be apathetic, but at the end of the day, you have to do what you have to do as a citizen, as part of this nation. And I think, from my end, hindi kasi ako opinionated na tao, hindi ako nakikialam sa ganyan, it's not my turf. Pero, push comes to shove, gagawin mo talaga yung kailangan mo gawin para maprotektahan yung bansa mo, hindi yung gobyerno, kundi yung bansa mo at ang pamilya mo at ang paligid mo. Ako, you're one of the highest taxpayers. Oo. Meron ako kasakit, diba? Meron akong back tax na kailangan kong bayaran, hindi ko mabayaran kasi parang kung bibili lang naman nila luxury goods, kung babiyahe lang naman nila, hindi joke lang. Tax refund ba? Tax refund? Wala nga tayong tax refund pero wala, you have to abide, especially you're in the business. Pwede kang pagdiskitahan o pwede kang i-audit. Kaya nga kami talaga ever since, especially sa showbiz, black and white. Kasi nakaharap ka tapos taxpayer ka pa. So no matter what happens, hindi ko na lang iniisip kasi pag iniisip mo pa kung saan napupunta yung binabayad mong tax. Sinisilip mo ba magkano? Yun. Yung saktong pagkunwari ngayong buwan, oh my God, yun ang katas. Hindi ko naiisip. Bakit? Tapos hindi mo naman nakikita yung nangyayari. Kaya I'm trying to not think about it para hindi ako mapikon. Kasi nakakapikon, di ba? At the end of the day, you have this flood control projects and you see all your fellow men having a hard time trying to, get by na nababaha this and that. Sana magkaroon ng konsensya yung mga taong involved kasi nakakahiya tayo. Sana makonsensya sila. Kasi yung pera, kapadadalin ng pera mo, sana yung sapat na. Wag mo nang nakawan yung mga taong naghihirap na nga. Hayaan mo pa maghirap talaga. Magkaroon tayo ng konsensya, yun lang pwede ko sabihin. Thank you, Papi. Kinakta kami ni Kares. Ayan, di ba? Si Papa P galit din, ha? Papa P? Oo, galit din siya. Siyempre, sino ba hindi magalit sa mga kurakot na yan? Diyos ko, galit na galit ako. Sasama ko mamaya, ewan ko na. Ay talaga, after ng programa natin, yes, ka? pupunta. Magsimba muna ako later. Ay, talbog. Ayan, di ba? Para masabi ko yung mga kurakot siya, ng mga corruption na yan. Ewan ko. Si Dre, bilang isang grand winner ng Republic Continent, di ba? Meron ka na ba bilang isang bagets? Ano nang opinion mo tungkol dyan? Gaya po ni Piolo Pascual, siyempre manghihinayang po tayo. At ang isa po, ang advocacy ko po talaga is youth leadership po talaga na kailangan po nating i-apply yung values ng ating education, ng responsibility at also yung integrity po natin sa pagiging isang leader para mas mapalawak pa po natin yung mga magagawa natin para dito sa ating bayan at hindi po nakukurakot lamang. Tama. Wow. Ayan, di Kung ba? gagaling ng mga
Oo, meron siyang sariling advokasya para sa pagiging leader, di ba? Eto pa, friendship. Kim Chiu, nawalan man ng malaki, sabi nila pero may kapalit din. Bukos lang kay Paulo, sabi nila. Wow, yan ang gusto ko. Focus lang siya kay Pau. Ganon? Kasi eto na ang chika, friendship, parang gumawa ng isang endorsement itong si Kim. Kaya may kita na naman siya. So sabi nila, bumabalik. Oo, di ba sabi nila may malaking nawala di umano kay Kim Chiu na ayon sa balita, di ba? Yes, pero eto may malaking kapalit din na bumabalik sa kanya kasi mabuti siyang tao. Blessed naman siya siguro. Oo. At saka it's about time daw na this time daw ay mag-ipon na talaga siya. Mag-ipon siya, asikasuhin niya ang sarili niya, mahalin niya ang sarili niya. Mag-focus muna daw siya kay Paulo Abilino dahil bagay naman sila. Yes, of course. Bagay na bagay sila, friendship. Hinihintay ko na lang ang kasal. Ay, talbog! Yes. Para ako ma-invite sa labas ng gate. Yan. Doon nga sinasabi nga nila, friendship, hindi na bumabata si Kim. Hoping sila ng ending ay si Paulo na ang mapapangasawa niya. True, tama. Ikaw ba gusto mo sila magkatuluyan? Sabi ka ni Ogel Casit kahapon, di ba, kung masaya si Kim, masaya na rin siya. Kaya kung masaya siya, masaya na rin ako. Yes. Parang ikaw din. Ganun na rin, ako di ba? Ganun din ako. Di ba ganyan din kayo mga kakimpaw? Kung masaya si Kim, hindi masaya, di ba? Magpakasaya siya, ganon. Kilig, overload. Kilig na kilig ako. Di ba? Ikaw ba, kilig na kilig ka na? Kilig ka ba sa kimpaw? Nakapanood ba ang kimpaw? Opo naman, yan po. Yun talagang yung kabataan ko pa po mismo. Yan na po talaga napapanood ko. Ano po, kumbaga po sa term namin, Gina G ako dyan. Ay, Boga G! Gina G! Dre Katibog. Correct. Gina G sa Kimpaw. Di ba mga Kimpaw? Bongga. At syempre, heto na sa ating segment, The Video Resibo. Anong chika mo dyan, friendship? Ang Becky Reunion para sing-along sa sinihan ang banding. Yan. Ayun nga, friendship, nagbanding sila ng pakala mo may sing-along dahil nga nagpa-black screening sila doon sa bagong pelikula na palabas ngayon ni Bella Padilla. So parang nagtagpo-tagpo silang tatlo. Ito nga si Bella Padilla, si Angelica Panganiban at si Kim Chiu. Yan, movie banding. Sing-alongan sila talaga sa sa sinihan. Tingnan mo, parang saya-saya nila talaga. Yun. Diba? Kasi sana 100 awit yan kay tama ba 100 awit kay Stella? Tama. Yun. Diba ang ganda? Bongga. So yung friendship, ang request naman ng iba sana rin magkaroon ng movie ang Becky. Yung parang ganun. Yung sila magsama-samang tatlo. Parang parang working girls, parang ganun. Ay, maganda yung working girls. So ano pa man, di ba? Huwag naman siguro mag-aagawa ng jowa yung tatlo. Hindi maganda, di ba? Yung apat. Sino pang apat? Ako yun. Hindi, ang pang-apat nila si Darren Espanto. Gano'n? Oo, best rin nila si Darren. Okay, sige na. Di ba? Hindi ba ako kasali doon? Pwede na, pwedeng extra. Talbog, di ba? Ewan. Pero ang mahalaga sa friendship nila, nagsusuportahan. Tama. Diba? Nagmamahalan sila, nagsusupport yan. Saludo ako sa kanilang talagang may nagkakaintindihan sila mga friendship, di ba? Yun. Yung tagal na nila, di ba? May asawa na siya, si Angelica. Si Bella, yan, hiwalay na sa jowa. Si Kim, malapit na. Malapit na ba? Saan malapit? Malapit nila sa ikakasal. True ba yan? Ako lang pare. Ikaw nang pare? Yes. Talbog. Ayaw ni Lola Chikadora na ganyan. Talaga? Yun, talbog. Eto pa, friendship. Cesar Montan nagsalita na sa corruption sa Pinas. Watch po natin to. Go! Sasang-ayon ko if I say, marami sa ating mga leaders na dapat hindi sila leaders. Because they cannot lead with righteousness. Correct? Pero sino nag-upo sa kanila? Tayo. So do you hear in some provinces, isa pa nga, nagko-compare pa yan, pag eleksyon, magkano kinita mo, magkano ka binayaran? We are selling our souls. Sana panood yan ng mga voters ngayon. We are selling our souls for how many years? 5 years lang ba? 10 years lang ba? No, longer than that. Naging kultura na natin ito. Hindi to hindi to minsanan lang. Kultura, ugali na natin. Ang hirap tanggal pag sinabi mo sa huwag kang magpa.
Lalo na ang mga mahihirap nasa probinsya. Pag sinabi mo ibenta yan, tapos may offer sa kanya, ang boto niya 10,000. Isang boto mo. Ba? Pambili kong bigas na to at saka di ba? Of course, this voter is thinking about kung ano yung kakainin nila ngayon at saka bukas. But they're not thinking kung ano ang magiging future ng anak nila at ng apo niya. Nandito lang tayo sa araw na to Dapat ang mga iniisip natin kung ano yung magiging future din ng anak natin, ng apo natin. And we should never sell our votes. Next time po, sana sa susunod na eleksyon talaga. Kasi we need, at saka at the same time, above everything, this country needs healing. Kailangan gamutin ito. And according to the scripture, we should humble ourselves and pray together for this sakit ng bansa natin to. So cancer, but kailangan we should humble ourselves and pray na sana ma-heal itong bansa natin at magbago tayo. Ayan, friendship. May cancer na raw ang bansa natin. Sakit, sabi. True yun. Tama yun. May cancer talagang bansa na to, puro kurap. Ganon? So, after this, pupunta ka talaga sa rally? Yes, bahala na dyan. Ay, pero maging payapa ka, ha? Kalmado lang, ha? Galit kasi ako sa mga kurap. Mga yan, mga kurap na yan. Ay, ganon. Siyempre, nagbabayad tayo ng tax, diba? Talaga, Pero, diba yung guest natin kahapon, si Miss Kate? Ganon din ang opinion niya. Oo, na parang yung binoto kasi natin. So, ang sisi rin, napupunta rin sa mga botante na dapat next time maging wise talaga sa pagpili. Huwag ibenta ang boto. Correct. Ako ngayon, pag siguro ng election, di na ako boboto. Huwag naman. Ibigay mong karapatan mo, friendship, bilang kasi botante. Kasi pag bumoto ko, andyan na naman ang kurap. Hindi naman. Darating sa tamang panahon na magkakaroon tayo ng matino talaga na. Ewan ko na lang. Yun. Pero, kumbaga, hikayatin pa rin natin ang mga Gen Z na bumoto, ibigay nilang kanilang karapatan na bumoto. Vote wise na lang. Oo, tama. Tama, di ba, Dre? Tama po. Opinion ko naman po dyan, tama po yung si Cesar Montana na nasa botante din naman po. Na tayo, yung mga bumoto po ang nagloklok sa kanila, sa posisyon nila. Sabi nga po nung philosophy teacher ko po is, every actions have a consequences. So, dapat po tayong mga Pilipino, matuto na po tayo na sa susunod, ibigay po natin talaga sa karapat-dapat yung boto po natin. Correct, di ba? Tama, oo. Galing ng guest. So, heto pa, si Cyril Manabat. Sino ang kawalwalan sa mga housemates? Di ba? Nag-react siya sa mga pambabatikos din kay Rever Joseph, ang kanyang kuya-kuya sa PBB, na kung saan friendship ay binabatikos din dahil sa kanyang girlfriend na sinasabi nilang Nipo Baby. At syempre si Cyril Arminadong kaladkarin sa gimikan. Bakit kaya? Panoorin po natin to. Go, go, go! Yun talaga yun. Kasi doon nila makikita kung gaano kabuting tao. Ilang years ka na sa showbiz? Nag-stop po kasi ako ng 6 years, but I've been in the industry since I was 4. 21 na po ako ngayon. So, 17 years ago ako nag-start. Minus 6 years, so I think 11 years. Hindi ko po alam sa totoong math. Pero yun po, 17 years ago po ako nag-start mag-audition. Sa ngayon, sinong nakakabanding mo? Sinong nakawalwalan mo na sa mga housemates? Hindi po talaga kasi ako palainom, pero lagi ako talaga sumasama sa kanila. As in, kalat-karin po ako. So ngayon, ang laki po ng circle of friends namin. Nakakasama ko sila Ralph, sila AZ, nakakasama ko sila Josh. Actually, lahat talaga sila nakakasama ko sila Dust. Ang una ko nakasama paglabas nila. Nag-iraya kami agad. Ang dami naming bonding. Kanya-kanya, kumbaga para kaming Christmas tree. Ang dami nangyayari. And at the same time, medyo imposible dahil yung hectic schedule po talaga nila. Pero lahat sila may kanya kaming bonding moments. May kanya-kanya kaming core memory. Pero paano yung parang partner yung mga nabanggit mo? Ayun, lagi po ako fifth wheel, pero I know naman na shipping responsibly. Kahit ako nag-ship responsibly naman ako. Wala naman akong pakialam, as long as masaya tayo, magkakasama tayo, yun ang mahalaga. Plano lang ng plano. Drawingan at kulayan lang natin ang mga plano sa loob ng bahay. Ang ganda makita na booked and busy kayong lahat. Thank you. Sobrang pinagpapasalamat po talaga namin yun na okay lang, di muna tayo magkita-kita ngayon na mahalaga. Diba? May dumadagdag sa mga bangko natin, may trabaho tayo. I'm so happy for you guys, ganon. So pag may nagsasorry, sorry di ako nakatin sa kulang, magtrabaho ka lang dyan.
Anong feeling mo kay River na minsan nasasama sa mga batikos ngayon dahil sa girlfriend niya? Ikaw napaka-close kay River. Ako naman po, with or without the controversy, I'm always here for Kuya. Lagi ko naman talaga siyang mini-message. May ingay man o wala from the issue. I make sure na lagi kong kinakamusta si Kuya from people around. May mga netizens na nagsasabi na maganda na magsama kayo sa project ni Noel and Elijah Cantona. I love it! Yeah, so diba? Actually, ano rin po yun, isa rin yun sa gusto ko din talaga. I mean, gusto ko makatrabaho si Will and gusto ko makatrabaho si Jello. So kung pagkasamahin pa kami tatlo, it's a dream come true. And nakaka-excite. Anong gagawin namin? Anong i-offer sa amin, di ba? Parang sobrang saya po nun. Ang saya paglaruan, ang sayang experience nun. Saan nga daw sa acting pag kayong tatlo? Para sa akin, mas bonding kami dun. So ang saya. Sana po, sana naman. Sana kung may friends po kayo dyan. Work kami together. Saan ka? Team Will ka or Team Dasbia? Team Bianca na lang para doon tayo sa ikapapayapa ng lahat. Wala nang away-away. Mahal ko sila pareho. I'm so close with Dustin and with Will. You mentioned na 21 ka lang. Apo. Hindi ka ba napoprostrate na parang sinesexualize ka ng ibang sa social media? Ako po kasi na-experience ko when I was a minor. So, kung 21 man parang ako too ngayon. sexy daw. Yeah. And thank you if that's what you perceive sa image ko. Thank you so much. Pero of course, you can look responsible, di ba? Parang mind your own business. Nasa mindset mo pa rin yan. So, kung tingin mo marami kaming mga sexy dito sa plataforma to, thank you very much. But of course, babalik at babalik yan sa mindset. Kung what would you do about it? It's all about you. It will never be about me and my body. Kasi wala akong ginagawa. Wala rin ginagawa masama ang katawan ko. So nasa utak mo yan. And I think, ayun lang, magiging appreciative ako na binigyan ako ni Lord ng ganitong katawan. Yes. Seductive doon. So yun po. Picture lang. Go lang po, go lang po. Ayan, di ba, Cyril Manabat, nakalad ka rin daw, basta yayain mo at may time, go siya sa mga barkada niya. Di ba? Talbog. Siyempre naman, pakikisamahan yung mga barkada niya yun. Pero ako excited na akong mapanood ang movie ni Cyril Manabat, The Last Virgins of October 1 ng Sinico Productions. Manunood ako niya. Kasama sina Sayan Arenilla, JC Santos, Pepe Herrera at saka si Jerry Pai Picache, directed by Roel Noval. Ayan. Siguro maganda yan. Maganda siya, friendship. Ang trailer pa lang, gusto ko siya. Isang, Manunood ka ba? Ha? Manunood ka sa sabay tayo manood. Correct. Kasama natin si ang friend Aris. Oh, yeah. Why not? Diba? Diba? Pag may time, go talaga. Gusto siyang watch kasi nga, ano yan yung parang inuman, something like that. Walwala. No? Hindi naman sila nakwentuhan, gano'n. May kwento ang pelikula. Diba? Parang makakilala lang doon si JC lang, si Sejan at saka si Cyril. Pero hindi sila talaga magkakakilalang lima. Pero nag-inuman sila, doon sila nagkwentuhan, nagwalwala. Yun na yun. Kung ano-ano ng mga kwento sa buhay. Diba? Yun ang tinatawag na The Last Virgin. Talaga? Basta ako The Last Virgin. Ikaw ba bilang bagets, umiinom ka na? Hindi naman po. Sometimes lang, occasionally siya. Yan po. Kailangan din po natin talagang mag-take na responsable po tayo sa lahat ng bagay na gagawin natin. Pero pinapayagan ka nang uminom ng parents mo? Ano naman po, hindi naman. Pero siyempre, nag-ano lang po pagkasama po din sila. Gano'n. Lalo pag may okasyon, di ba? Yun. Basta wag magpakalasing. Wag po magpakalasing yan. Correct. Kung inom lang po, inom lang. Hindi yung laklak. Hindi true. Bongga talaga si Drea. Mukha kang malalim, Drea. Ayan. So, sino pa ang next topic natin, friendship dyan? Saan ba ako? Kay Jemsin. Jemsin Jinson, ni-reveal ang Lodi sa kantahan. Jessie Mendiola, long-time crush. Yan, Jemsin Jinson, nagpasample sa kanyang paboritong inspiring song. Yan, panoorin po natin si Jemsin. Go, go, go! Yung Bulante, Gary Valenciano sa babae. Commonly, lagi ko sinasabi ito. Angel Velasquez, si Morrison. Ayan, si Michael Pangilinan, yan lagi ko pinapatutog yun. Bakit sila? Bakit sila? Mga inspirational singers for me. Ano mo sana makakola? Collaborate. Lahat
po sila. Visuals. Sila lang. Actually, na-judge na po ako ni Gary di sa Idol Philippines. Nag-lobig siya sa akin. Nag-lobig siya sa akin, pero ano... Showbiz Crush. Ano ba? Showbiz Crush. Showbiz Crush? Tagal na po eh. Hindi na po ako nagkaroon ulit. Pero crush ko talaga si Jessie Majola. Lagi ko nilalagay, who is your ano, kung sino ba yung gusto mong paging leading lady. Lagi. Pagka... Jessie Majola. Hanggang ngayon? Kasi kay Luis na siya eh. Na hindi ka na-isip. Lagi ko kinakanta palagi yung Maghintay Ka Lamang. Alam niyo ba yung song? Ang kailangan mo ay iba'y ng loob, kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ayun, parang ganun. So, a good things truly comes to those who wait. Actually, marami na po eh. Palaging lang mag-start ka. Kasi failure naman is win pa rin eh. Kahit natatalo ka or ano ka, sa timing pa rin ng Diyos, baka may pagsubok lang at may bibigay sa'yo in the near future. Good things truly comes to those who wait. Maghintay ka lamang. Pag halimbawa, ba ang friendship ko, di ba? Si Jemsy ang gwapo, no? Sabi mo kanina. Sobra. Oo, kasi friendship finalist pala siya ng ano eh. Pinoy Boy Band Superstar. Tapos naging ano siya sa Idol Philippines Season 2. Naging finalist ng 8 Bulagas Spotify. Spotify ba yun? Yes. Tapos naging singing bee at Be The Next Search. Ayun, maraming pinagdaan pa rin. Batang yan na ang manager niya ay ating kaibigan si Rix Villarmino. Meron siyang single ngayon na lumabas nung Friday, September 19 under Star Music. Ito yung Isang Bote Ka Lang. So kanina walwala pa ako sa akin. The Last Virgin ngayon, Isang Bote Ka Lang. Oh, di ba? Yun. Parang catchy yung title ng Isang Bote Ka Lang. Diba, pinarinig niya ba yung kanta na yan? Hindi ko na siya narinig, friendship, kasi nga magla-live na ako ng isang radyo natin. So hindi na Pero maganda boses niya kasi di ba may pasample siya kanina, maganda yung boses niya, ganda diba? na boses ni Jensy. Correct, di ba? Talbog, bonggang-bongga. Yun. Tapos si Jemsy friendship, sana magkaroon talaga siya ng career sa singing career niya kasi nga mukhang promising siya, may tsura, may height, may boses siya. Diba? Kompleto na impact na rin doon. So, ipadalaw mo siya dito sa Showbiz Police, Rex, thank you very much. Yan. So, ang Bilyonaryo News Channel Abante sa Mindanao ay mapapanood na friendship, di ba? Good news mga kaabante. Dahil sa kagustuhan naming maabot ang aming umaabanting mga balita, ang bawat sulok ng Pilipinas, umi-air na rin ang Bilyonaryo News Channel at ang Abante sa 3 cable systems sa Mindanao. Napapanood ng Abante at Bilyonaryo News Channel sa Beautiful Cable TV Philippines Incorporated. Sakop nito ang Alubijib, El Salvador, Laguindigan, Libertad, Gitagum at Initaw sa Misamis Oriental. Sa Pagadian Cable Television Incorporated sa cloud nito ang buong Pagadian City, Zamboanga del Sur. At sa Parasat Cable TV Incorporated, covered naman ito ang Cagayan de Oro, Malaybalay, Valencia, San Carlos, Gingoog, Lanao del Norte, Escalante, San Negros Occidental, at iba pang mga lugar sa Misamis Oriental. Siyempre, patuloy nyo pa rin kaming mapapanood sa Sky Cable Channel 85, Converse, TCL Smart TV, gayon din sa K5 News FM at Samsung TV, TV Plus. At patuloy nyo rin kaming sundan sa aming social media pages, DWAR Abante Radio, Abante News FB, WAR Abante, Abante News YouTube, TikTok at X. Para sa updated, mabilis, mabangis at walang mintis na pagbabalita. Magbabalik ang Showbiz Police. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mga ahensya ng gobyerno sa ating araw-araw na pamumuhay? Marami sa kanila ang matatagpuan sa paligid ng elliptical road sa Quezon City, kaya tinawag silang mga elliptical agency. Tara, kilalanin natin sila.
Una sa listahan ng Department of Agriculture, ang katuwang ng mga magsasaka at mangingisda. Sila nagtataguyod ng programang pang-agrikultura, seguridad sa pagkain, at suporta sa rural development. Pangalawa, ang Department of Agrarian Reform o DAR, na naglalayong bigyan ng sariling lupa ang mga magsasaka sa pamagitan ng reforma sa mga lupa. Bibigyan din ng mga bagong pag-asa at kabuhayan. Ang Department of Environment and Natural Resources o DNR naman, ang tagapangalaga ng kalikasan. Sila ang nangunguna sa pangangalaga ng kagubatan, karagatan at likas na yaman ng bansa. Ang gobyernong malapit sa tao naman, yan ang Department of the Interior and Local Government o DILG. Sila ang tumutulong sa mga lokal na pamahalaan upang mas maging epektibo at tapat sa serbisyo. Teknolohiya para sa progreso. Yan ang layunin ng Department of Science and Technology o DOST. Sila ang nagdadala ng siyensya at inobasyon sa bawat sulok ng bansa. Samantala, ang Department of Budget and Management o DBM ang tagapamahala ng pondo ng bayan. Tinitiyak nilang bawat sentimo ay napupunta sa tamang proyekto at serbisyong pampubliko. Nakabantay naman sa pondo ng bayan, iyan ang Commission on Audit o COA. Sila ang nag-audit o sumusuri kung maayos na nagagamit ang kaban ng bayan. Ilan lamang ito sa mga ahensyang matatagpuan sa elliptical road na bawat isa ay may mahalagang gampanin sa kaunlaran ng bayan. Sa kanilang pagkakaisa, mas epektibong maipapatupad ang serbisyo publiko. Makialam, makiisa, makibahagi. Para sa bayan, para sa bawat mamamayan. Ako si Aileen Taliping, Billy Vegas, Benji Liwanag, Edwin Balasa, Abante! Heto na, nagbabalik na sa ating segment na Showbiz Undercover. Ayan. At syempre, ito po si Dre mismo ang kakausapin natin. Yes, so kumustahin mo na siya. Bao ka bang chika dyan para kay Dre? Wala naman. Wala na naman? Hindi mo nang ginawa assignment mo? Yun. Muna. Diyos ko. Yun, Dre. Pagalitan So, naman ako ng kumusta boss na ang ko. pagsali mo sa pageant? Mag-share ka naman sa amin ng mga experience mo. Yeah. Sa pageant po talaga kailangan po natin. Actually, na-experience ko din po dun yung pressure talaga na syempre yung kalaban nyo po dun talagang hindi lang basta-basta kasi international po yun. Yung last contest mo? Yes, yung last to. contest po. Ito po. Okay. Syempre habang ginagawa nyo po yun, habang nadun po kayo sa pageant, kailangan nyo pong mag-isip paano nyo po i-execute yung mga bagay-bagay. Syempre, hindi po nawawala dun yung ating panalangin. Dahil dun po talaga magsisimula yung lahat. Hindi po. Pero yung journey mo na yan, ano yung hindi mo malilimutan talaga? Hindi ko po malilimutan dito. Siyempre yung pagkapanalo ko po. Pero lalong-lalo na po yung nagkaisa kaming mga taga-ibang bansa. Yun po, yung makikita nyo po sa saya namin na kahit magkakaibang lahi po tayo, kahit sino-sino, walang sisinuhin. Ano po, na magkakaibigan po kami, nagkakasiyahan kami. At napakaganda po nun. Actually, namimiss ko nga po yun, na magkasama-sama kami. Pero Dre, ano yung talaga, yung sa palagay mo kaya natalo mo yung mga taga-ibang bansa sa contest na yan? At saka di ba tatlo kayong taga-Pilipinas na sumali dyan? Opo. Oo. Pero ano talaga sa palagay mo yung napanalunan mo? Ano talaga yung sa palagay mo ang ano mo? Sigurado po ako yung nagpapanalo po talaga sa akin dito, yung panalangin po talaga. Ay, bongga talaga. Yes po, dahil naniniwala po ako na in Christ we are a winner. Oo, yes true. Po, na if it's God's will, it will. Yes po, mangyayari po talaga sa buhay natin. At saka magaling naman siya magsumagot. Anong tanong pa sa'yo doon? Yung tanong po sa akin doon is, yung kung ano daw po yung pagiging unique ko sa ibang mga candidates. Anong sinagot mo? Yung pagiging unique ko po is the blueprint I made. Yung the blueprint po na ginagawa ko pa lang. At yung mga blueprints po na gagawin ko. Di po ba sa mga engineer, ibig sabihin po niya ng blueprint, yung pong ginagawa mo talaga eh. Kung paano mo po i-execute. So for me po, yun po talaga yung naging uniqueness ko po sa kanila. Na yung mga nagawa ko po at yung mga ginagawa ko po nung that time and yung mga gagawin ko pa po. And yun po, siguro naman po napatunayan ko po dito lamang po sa Shash po na ito at sa Corona ko po na
bawat kabataan po talaga, basta sincere sila sa ginagawa nila, basta sila may courage, magagawa po nila at also dapat po nila talaga itong ipagsabahala po sa ating Panginoon. Bongga, di ba? Bravo! Rain, Andre, ano yung hindi pa namin alam sa'yo na pwede mong i-share sa kanila, sino ka ba, bago sumali sa pageant na yan, anong ginagawa mo, sinong mga magulang mo, something like that, ilang kayo makakapatid, go. Nahin ko na po sa aking mga magulang, syempre po yung pong lagi ko pong kasama, si mama at si papa. Then yung ate ko po, 3 po kasi kami, ako po yung gitna, yung ate ko po, tsaka po yung bunso po namin. At nung kabataan, bago po ako sumali dito sa pageant po na ito, talagang lang po ako talaga parang bahala na. Kumbaga po, makita mo to, gagawin mo to. Kumbaga, walwala lang po, pero syempre po, makikinig ka po rin sa mga magulang mo. True. Pero minsan, syempre po, bilang isang bata, talagang hindi mo naman po talaga may iwasan yung mga kalokohan. Kasi sa kabataan, talaga pong curious po tayo. Pero nung sumali po talaga ako dito sa pageant ko, dito po nagkaroon, dito ko din po na-build yung confidence ko. At dito ko po na-build sa isip ko na may responsibilidad na po ako. Kasi bilang isang model po, we need to be a model sa ilang kabataan, lalong-lalo na po sa advokasya po natin na youth leadership. Kailangan po ipakita natin sa kanila kung ano po ba talaga yung youth leadership, paano po ba natin i-execute yung youth leadership para dito po sa ating bayan. Dahil naniniwala pa rin po naman ako sa sinabi po ng ating pambansang bayani na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Kailangan lang po talaga natin na i-execute kung bakit nga po tayo nag-aaral. Kung bakit po tayo nag-aaral is kailangan po nating i-execute yung mga values po ng ating education, ng ating integrity para makabuo po tayo ng isang community na rooted in unity, respect, and responsibility po. Syempre, kailangan po natin yan. Yung bongga, para tayo nasa contest Nasagot niya agad. Oo. Pero heto na, Dre, sino ang showbiz crush mo at balak mo rin bang mag-artista? Sa showbiz crush ko po talaga, wala po talaga. Kasi talagang focus po muna ako dito. Hindi, yung hinangaan mo lang. Hinangaan mo lang. Ang ganda naman nito, parang ganon. Ang galing naman itong umartist. Something like that lang. Ano lang? Siguro po talaga yung hinangaan ko po is yung si Sanya Lopez po talaga. Although hindi ko po siya kaedaran. Pero nung napapanood ko po talaga, napapahanga niya po talaga. Si Sanya. Sanya Lopez. Yes po. Na nagiging controversial ngayon dahil sa Ilongga Philippines. Pero ikaw bilang siyempre ka sa pageant, 'di ba? Sa mga beauty pageant, ano masasabi mo sa mga sa mga tao na talagang nagpapa-enhance sa enhancement, anong take mo doon? 'Yun. You mean po ba is yung pagpaparitoke? Correct. Yes, anong point mo diyan, take mo diyan? Yung point ko noon po diyan is magtiwala po tayo sa sarili natin. Magkaroon po tayo ng confidence natin dahil as in pageantry, hindi naman po talaga natin sinusukat kung gaano po tayo kaganda, kung gaano po tayo kagwapo. Sinusukat po natin dito kung ano po yung nilalaman ng puso natin at kung ano po yung nasa utak natin, kung paano po natin gagawin yung mga bagay-bagay ng naaayon para po dito sa ating bayan. Syempre dahil pageantry, ang pinopokus po talaga niyan is kung ano ka, hindi po kung paano mo, although syempre kung paano mo ipapakita yung sarili mo, pero not in a way na titingnan ka lang nila based on your looks. Tama naman. Pero ikaw, pabor ka sa ritoke? For me po naman talaga is kumbaga po gitnaan kasi meron po naman talaga syempre na iba na nabubuli dahil po talaga sa sinasabi nilang sa looks. Syempre po. So siguro po may sila, kumbaga may minimithi po sila kaya po sila nagpaparitoke para po din ma-enhance yung sarili po talaga nila. True, di ba? Saka sa panahon to hindi naman issue, hindi big deal kung Kaya lang dapat pumantay, kung ilong yan, dapat pantay ang pagkakagawa, magandang pagkakagawa. Pero diba? ang ilong kasi doon, tabingi. Nino? Parang ilong... Nino? Yan, nagtataklesa ka na naman. Ay, sorry. Ano yon? Sino? Ako, ilong ko tabingi. Ay, ganon. Hindi naman maganda ka naman patigin nga. Ilong. Yan. Anyway, eto pa.
Yung tanong kanina, gusto mo pumasok ng showbiz? Actually po, gusto ko pong pumasok ng showbiz. Kasi mula po pagkabata, pangarap ko na din po talaga yan. Mami. Pangarap mo talaga. Yes, pero nagwa-workshop ka na ba sa umarte, gano'n? Hindi pa? Hindi pa po. Naghahanap pa rin po talaga ako ng opportunity na makakapagdala po talaga sa akin sa showbiz. Ito nang time. Ayan. Pero nag-aaral ka ngayon? Yes po, nag-aaral po. Anong year mo na? Now po is grade 12 po ako. Yes. Di ba mahirap pagsabayan yung pagsali sa pageant tapos nag-aaral? For me naman po na ma-manage ko naman din po. Nakakasabay pa din naman po ako sa klase. Nagagawa ko pa din po yung mga part ko po as a student and also as a model in pageantry po. Bakit gano'n na lang ang suporta ng parents mo sa pagsali mo sa pageant? Siguro kasi nakikita din naman po nila yung na binibigay ko yung best ko kada pageant na napapanalo ko po na although matalo manalo, panalo pa rin po tayo. Dahil nga po sabi ko po kanina, in Christ we are a winner. Yun, parang nilalamig ka sa isang po. Sobra doon lamig. Yun, pero tawag nito, yung parents mo very supportive. Paano ka nabigyan ng interest sa pagsali sa pageant? Actually po, in referral lang po talaga ako. Anong edad yan nagsimula ka? Actually, this year lang din po. This year lang. Ang dami mo ng title sa this year lang, grand winner talaga. Actually po, yung tropa ko po talaga dapat. Then, sabi niya, ako na lang daw po. Then ako, sabi ko po, sige, basta papasok siya, papasok ako. Pumasok ba siya? Hindi nga po eh. Ikaw lang naiwan talaga. Yes po, sabi niya po sa akin na pinapasok lang daw po niya talaga ako. Shout out po kay Joshua Kakawayan. Sino national director niyo yan? Yung pong mismong director ko po doon po sa amin si Sir Patrick po. Patrick Atienza. Pero po yung talagang director po namin si Sir Pancilaw po. Pancilaw. Yes. Kilala mo siya, friend? Pag ipapakilala sa atin ni Dre, why not, di ba? Pero heto ng katanungan ko. Kasi yung contest na yan, dyan din pa sumali yung guest natin nung nakaraan. Yes, si Tiffany. Si Tiffany. Friend ko po si Tiffany. Okay. Shout out Tiffany. Pero first runner-up siya. So palagay mo, deserve yung first runner-up o dapat kanya rin ang title? Para po dyan, wala naman po siguro ako sa lugar para sabihin. Also, meron po tayong judges na nagsalita po dyan. Pero nakita ko naman po sa kanya na talagang nadun po siya. Nadun na po siya. Ginawa niya po yung best niya para manalo. And for me po, siguro para sa akin, pantay naman po sila. Kasi nanalo po talaga si Miss India. Yan po. Magaling naman din po talaga siya. Ikaw, anong mga tinalo mong bansa? Yung Vietnam, Indonesia, also my fellow countries, Philippines po. Yun. Tapos, heto na, makihula ka muna bago natin magandang yung mga katanungan, ha? Correct. Kasi kahapon, hindi na tayo na pag-uwi ng blind item dahil nga, kulang na tayo ng oras. So, heto na, aktor na uubos na raw ang savings at nagbibintan ng gamit ang pamilya. Sino itong aktor na to na inaasahan ng pamilya, nagka-problema daw siya. So, nauubos na yung savings to the point yung mga sasakyan at mga ipon, mga ibang properties na bibenta na di umano. Yan, sino siya? Ibulong mo nga yan. Pero kawawa din naman tong di ba? Kasi kung inaasahan siya ng pamilya. Pinag-ipunan niya yan, di ba? Pinag-ipunan tapos naubos. Yun. Nakakalungkot din, di ba? Lalo sa buhay ngayon natin. Active ba siya ngayon yan? Active? Well, basta inaasahan siya ng pamilya niya. Ang layo na sagot ko, di ba? Talaga? Kasi baka maulaan nila kung sabi kong active o hindi na active. Okay. Parang gano'n. Pakibulong mo na. Lagi pero ka alam mo, nagbubulong. friendship, kung active siya, feeling ko hindi naman maubos ang kadatungan niya kasi may mga pumapasok na pera. May project naman siya, di ba? Di ba? Yun. So, bakit nagbebenta na? Kaya kasi siyempre baka wala nang kita, wala nang maasahan. Kasi parang may problema siya, halimbawa, dito na lang napupunta yung gastos para maayos yung problema niya. Yung pala nauubos na, parang ganon. Kawawa naman. Oo. Grabe yung pinagdadaanan nila talaga. Yun. Pa-share mo yan kung sino yan. Oo. Well. Heto pa. Hulaan mo. Yan, hulaan mo. Hulaan mo pa itong isa nating blind item, Dre, ano ba yung isa nating blind item? Yung actress, easy to get one night stand lang ang yung peg. Hindi, one night stand lang siya sa actor, sa isang sikat na actor. Sino siya? Yung kawawa naman yung actress kasi dapat kasi
Easy Di ba to get, importante ha? pa isang babae na pakipot ka muna para pahalagaan ka ng isang lalaki? Ano gusto mo dyan? Dapat po talaga sa panahon po natin ngayon na i-emphasize din po natin yung kahalagahan po ng pagiging isang babae. Kasi ngayon po, dumadami na po talaga yung cases dito po sa atin na early pregnancy. Pero syempre po, as a man, kailangan din po nating i-respect yung mga kababaihan. Yes. Pero itong actress kasi, parang kinalabit lang or something, bumigay Go na siya? Oo. So, paano nga naman seryosohin ng aktor? Correct. Diba? Parang baka isipin ng aktor, ano siya? Yun lang, di ba? Siya. Hindi kasi minsan, di ba pag madali mong kunin, parang madali mong pakawalan kasi madali mong nakuha. Kasi nagkahirap ka, medyo nagpakipot mo na yung girl, nagpaligaw Active muna. ba yung actress na yan? Yun, di ba? Sikat yung actor, sikat yung actress. Talaga? Kilala sila. Yun. Kaya lang, hindi siya sineryoso ng aktor. Bakit? Yun. Kawawa ka, girl. Isang gabi ka lang, parang kanta lang ni Jensen ng isang bote ka lang. Di ba? Isang bote ka lang, girl. Pero ikaw, ano hinana mo isang girl? May girlfriend ka na ba ngayon? Wala pa po. Ay, bata pa. Bata pa. Oo, wala pa sa utak talaga. Also, nasa utak po, pero syempre po, kailangan din po nating mag-focus po sa kung ano ba talaga po yung ginagawa natin for now. Pero siguro po, soon, siguro ganun. Wow. Ano hinahanap mo isang girl? Hinahanap ko po sa isang girl is yung sinabi nyo nga po na medyo pakipot. Kasi pag talaga pong mabilis lang yan, mabilis lang din po talaga mawawala. Yan, kailangan po tayong humanap po. Siyempre, unang-una po sa lahat yung may takot po sa Diyos. Yun po talaga yung pinaka-hinahanap ko. Kasi kapag po may takot ka sa Diyos, nasa yun na lahat. Nasa yun na yung ganda. Nasa yun na yung ganda ng kalooban mo. Nasa na yun kung paano ka magiging sincere, lalo na po sa akin. Gusto ko po talaga sa babae yung sincere po talaga. Pag iharap mo sa parents mo, kay mami, tawag nito, kailan ka maging ready na iharap ito? At yung hinahanap mo ba na ganyang tipo ng babae, dapat perfecto talaga or basta tumibok yung puso mo, go na, okay na? For me naman po, hindi naman po ako naghahanap ng perfecto. Pero hinahanap ko po is yung almost the perfect. Yan po. Diba? Siyempre hahanap na lang po naman tayo, di ba? Siyempre doon na tayo sa may standard talaga na maipapakilala mo talaga na mami ha, win-win kayo parehas. And pagdating naman po kung kailan ko po ipapakilala, siyempre po pag ready na po talaga kami parehas, both side. Talaga pong ready na kami na ito na talaga, dito na talaga kami na talaga. Yan. Pero sa pageant, sino talaga yung hinahangaan mo? Sa pageant po talaga, syempre, kadalasan po talaga dito yung sa mga babae, hindi po ba? Kasi sa Man of the World, actually, minimitri ko din po yung Man of the World na mag-isa ako sa mga candidate dyan. Pero sa pageant po talaga, ang hinahangaan ko po is si Pia Wurtzbach po talaga. Siya po talaga yung napanood ko po talaga siya nun. Talagang sabi ko, sana makarating din ako sa ganitong stage. Yung talagang pinakarurok ng pageant, talagang nakuha mo, di ba? Ganyan. Bata ka pa naman di ba? Marami ka mararating yan. Correct. Yun. Pero mahirap ba ang sumali sa pageant? Challenging ba talaga? Magastos ba? Pagdating po sa gastos, magastos po talaga yan. Kasi syempre, kailangan mo po talagang kumbaga po, para tumubo ka, kailangan po talaga may puhunan po tayo. Siyempre, nakikita ko na din naman po yung bunga ng mga paghihirap na yon. At sa paghihirap naman po, kung tatanungin is, kung sincere ka po ba talaga? Kung may courage ka po, hindi mo na po mararamdaman yung hirap. Mararamdaman mo po doon yung saya. Yung saya na kahit na manalo o matalo ka, na doon yung panalo ka pa rin na-experience mo yung mga bagay po na yun. Ayan. Pero ano may papayo mo sa mga kabataan na gustong sumali ng pageant? Ikaw, nakailang title na nasungkit mo. Yes. Yun. Ang may papayo ko lamang po sa kabataan po na katulad ko is maging proud ka po sa sarili mo. I-boost mo po yung confidence mo at go lang, sumali ka sa pageant dahil walang mawawala sa'yo at mas madadagdagan ka pa. Dahil sa experience pa lang panalo ka na sa experience na yon may matututunan ka paano mo i-upgrade yung sarili mo. Ayan. At syempre, pag sa pageant na ganyan, ito medyo maselan yung question friendship. Pero ito realidad. Diba? Pag ganyang may corona, gwapo, titleero, lapitin din ng mga gay. So, anong stand mo sa mga gay? Sa mga gay naman po,
hindi ko naman po sila minamasama. Also, may mga kaibigan din po ako na gay. Pero as a gay, we need to, kung isa ka pong gay, kailangan mo pong maging responsable din po talaga. Saan? Responsable ka po bilang isang gay na if, yung sa, halimbawa po yung sa mga man, kung magkaka-interest ka po, dapat same po kayo na may interest po sa isa't isa at hindi po natin dinadaan sa sapilitan. Ano po? Tama. True. Mahalin mo. Correct. Bongga ka. Ang galing mo sumagot, friendship. So, Dre, saan kanila pwedeng i-follow? Anong mga gusto mong sabihin? Pwede niyo po akong follow sa akin pong FB page, Ren Andre Katibog. Sa TikTok ko po, RABC. Sa IG ko po, Ain't Day. At pwede po ba mag-shoutout? Go! Shoutout ka na kung gusto mong batiin. Actually po, bago po ako magpunta dito, nabalitaan na po nila. So, napaka-thankful po ako sa kanila kasi talagang suportado po sila. Unang-una po, sinashoutout ko po ang parents ko, si Mama May MBC, si Papa ko po, si Alan, yung ate ko po, si Eliza, yung kapatid ko po na isa pa po, yung bunso po namin, si Kurt. And also yung mga teachers po dun sa pinapasukan ko po, kay Ma'am Janice Lares, kay Ma'am Debbie De Maranan. Yung mga kaklase ko po, si John Dave Di Maala, si Anika Manalo, si Christine Martinez, at ang grupo po ng science project po namin, yan po, tinatawag po namin itong grupo ng mga pogi. Si Rashid Tumamak, si Renzo Almansor, si Alexis Jess, at saka po ayan, paki-silent muna dyan, Prinsipo, nagpo-programa tayo. Yan, at saka po si Clarence Noveno. Yan po, at syempre po, yung matagal na po talagang sumusuporta sa akin, si Miss Alsher Martin po. Ayan, bongga. At syempre, dahil bumati ka na rin, pati rin natin yung mga nakikinig at nanonood sa atin. Si Tapet Roque, Prince Khalid, syempre, hello. Kay Eva Bautista, kay Alice Lopez, kay Soledad Trias, kay Tracy Chabet, kay Noel Joseph Liope, Rachel Jestro, Rachel Lucas, Rachel Lucas, Joji D, Maria Teresa, Sumayang, Jaime Libadisos ng Abuyog Leyte, si Vladimir De Leon, at yung mga iba pa. Hello. Hello, Lola Chikadora. Hello, Lola Yan, Chikadora. ikaw may mga babating ka, friendship. Yes. Kumustahin ko lang si Dr. Evangeline Robea. Get well soon, and hi to Kate Constantino, yan. And to my babes, Aris Soriano. Alam mo, gustong-gusto ko si Miss Kate, ha? Yes. Talagang malaman siyang kausap, di ba? Pwede raw siya bumalik pag na siya. Pag ready na si di ba? At syempre, friendship, nandiyan rin si Marichu Cortez, si Maribeth Macasinag, si MGC from Cebu, si Ate Lorna Anselmo, hello, si Alice Lopez ng Geneva, Switzerland, syempre kay It's Mimiming, kay Ludicia, kay Lawin Donyo Hong Kong, kay Attractive Creation, Lola Chikadora, Miss Nakita Mami Amores, kay Ate Carmen Dulala, si Lo. Hello po sa inyo Plantig ng Taiwan, kay Roel Ibora, kay Ate Marcelita from UK, Sweet Rose Ancheta, Maureen David Pirel, Jocelyn Golpe, Carog Alog Sausa, kay Kitty Galtebi Manilin Lacno, kay Wing Agustin, Sonia Ramos, Rocky Porter, Myla Ortiz, Janet Candelario, Melanie Canoy ng Hong Kong, Jong Velasco, Tapit Roque, hello, Rose Ann Pagyo, Miriam Kismundo, Milton Bolse, Sunlight 617, hello sa inyo. Happy Sunday po sa inyo. Batiin ko lang si Mary Ann Kwan, nanonood ngayon. Ayan, at syempre, happy birthday sa aking pamangkin, happy birthday, Ann Castro. Happy birthday, happy 18th birthday. God bless you. Ayan. At binabati ko din po pala ng happy birthday po yung tropa ko po, si Sunshine po. Ayan. Wow. Ayan. Kumusta si Sunshine? Sunshine. Maraming salamat po. Yung mga nandiyan sa rally, mag-ingat sila. Ingat po kayo dyan. Ingat at sana maging payapa lang po. Yan. Ay, paglaban natin ang karapatan natin. Ha? At syempre talagang dapat maging mulat tayo sa panahong ito. Diba? Ikaw ba bilang kabataan, mulat ka na? Mulat na po eh. Ayan. At syempre, maraming salamat po. Thank you po next Saturday. Yan, 2 See you p.m. next Saturday. And with that, ito po inyong lingkod, Roland Castro, sabing babuska. Mag-ingat po kayo. Love, love, God love. bless you. Love. Bye, guys.